Piliin ng Panginoon. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang araw po ng linggo. And I hope that you are all doing well. Kagaya po ng lagi kong sinasabi sa ating po mga kapatid all over the globe. Saan man po kayong panig ng oras, saan man po kayong banda o part ng mundo nanonood. Gusto ko po sabihin na napakabuti po ng ating Panginoon. Ano man ang ating pinagdadaanan, napakarami pa rin po natin mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kagaya po ng lagi ko sinasabi, God is good. Ano pong sagot natin? All the time. And all the time, God is good. Purihin ang Panginoon. Sa mga sandali pong ito, gusto ko pong batiin. If we have first-timers right now, just type that in the chat. Mag-type ka lang po ng news so that we may be able to get to know you and to pray for you. Baka meron po kayong mga prayer request. And yun, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Ngayon po ay continuation ng ating pong series for the month of October entitled IOU1. Pwede bang i-type natin sa comment section yan, IOU1. Yan, sometimes no, pinag-usapan natin last week that sometimes the only way to truly appreciate a favor is by returning it. Sa Tagalog po, kung minsan, ang tanging paraan upang tunay na ma-appreciate natin yung pabor na ginawa ng isang tao. And sabihin na natin ultimately yung ginawa ni Lord sa atin ay sa pamamagitan ng pagbalik nito. Kaya napaka-importante ng pasasalamat. Kaya lang kung minsan, no, kung minsan hindi tayo nakakapagpasalamat. Bakit? Kasi akala natin kapag pagpapasalamat, kadalasan material na bagay ito. Kaya lang, kaya hindi tayo nakakapagpasalamat kasi ganun yung mindset natin. Kaya naisip natin, hindi ako makapagbigay ng favor, hindi ako makapagbalik ng pasasalamat ko sa Diyos o sa ibang tao kasi akala natin lagi na kapag ka magpapasalamat ka, material o mga bagay na alam mo nabibili na merong kamahalan. Okay naman yun kung minsan, pero hindi laging yun ang pagpapasalamat. Hindi natin alam that the best way, one of the best way, no, na pwede natin maibigay sa isang tao kapag tayo ay gusto talaga natin magpasalamat sa kanila, kung ngayon wala pa talagang, alam mo yun, yung mga gustong maibigay sa kanya, maibalik yung pabor o yung tulong na naibigay sa'yo, alam mo, the best way na pwede nating maibigay sa tao, maipanalangin sila. Everybody type that in the chat, pray. Ngayon, ang tanong, doon sa mga taong nakapagbigay sa atin ng tulong, sa mga taong, alam mo yun, ginamit ng Diyos. So yes, ultimately, we should thank God for it. We should thank God for them. We should thank God for what they have done in our lives because God used them. Pero alam mo yun, meron pa rin kirot sa puso natin na kinakailangan kong someday mapasalamatan itong taong to. Someday gusto kong masuklian man lang yung kabutihan ng taong ito. Now, ang tanong, paano ba natin ipinapanalangin o dapat ipanalangin yung mga taong nakagawa sa atin ng kabutihan? How to pray for good people. Hindi ko alam kung sino yung naiisip mo ngayon, but I know for a fact, no, na meron kang naiisip ngayon na tao that somehow help you to become a better person, help you to your financial problem, help you to get closer to God. O most probably, may isang tao ngayon na nag-invite sa'yo na pwede mong pagpasalamatan na buti na lang in-invite ako ng taong ito, buti na lang dinidisciple ako ng taong ito, buti na lang natulungan ako financially, mentally, spiritually, relationally ng taong ito. May mabuti siyang nagawa sa'yo. Ano yung magandang panalangin para sa kanila? And I hope na naka-tune in na po kayo ngayon because we're gonna read our main scripture right now sa 3 John 1:2. Okay? I want you to join with me sa 3 John 1:2. At ito yung babasahin po natin. Sabi ni Apostle John, sabi niya, Dear friend, I am praying that everything prosper. Everybody type that in the chat, prosper. Sabi ni John, mamaya I'll explain kung kanino yan, para kanino yan. Dear friend, I am praying that everything prosper with you and that you be in good health as I know you are prospering spiritually. Paano natin ipapanalangin yung mga taong matulungin sa atin o matulungin sa ibang tao? Now, tignan muna natin yung context nitong prosperity prayer na ito. Tignan natin mula sa verse 1 hanggang verse 5 and then after natin basahin, I'll explain the context na para mas maunawaan natin. Kanino to sinusumulat at ano yung implication nito? Paano, how can we apply it into our lives? Sabi ng verse 1, sa Tagalog basahin natin. Sabi, mula sa namumuno sa iglesia.
Mahal na kaibigang Gaius. So basically, ito ay sulat ni Apostle John sa isang kaibigan na ang pangalan ay Gaius. Sabi niya, nalubos kong minamahal. Idinadalangin ko na maging malusog ka at sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Tulad ng buhay mong espiritual na alam kong nasa mabuti ring kalagayan. Verse 3, sabi ng salita ng Diyos, labis akong natutuwa nang dumating dito ang ilang mga kapatid at idinilita sa akin na naging tapat ka sa katotohanan at namumuhay ka ayon dito. Faithful siya dun sa truth, sa salita ng Diyos. At ina-apply niya sa kanyang buhay. Napaka healthy, napaka prosperous ng spirituality nito ni Gaius. Sabi ng verse 4, wala nang higit na nakakapagpasaya o wala nang higit na makakapagpasaya sa akin, kundi ang malamang namumuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya. So basically, etong si Gaius ay hindi lang niya kapatid, etong si John, hindi lang niya kapatid sa pananampalataya, kundi son in faith niya. Basically, dinidisciple niya ito. So sabi ng verse 5, mahal kong kaibigan, maaasahan ka talaga dahil inaasikaso mo ang mga kapatid na napadaan dyan kahit na ang mga hindi mo kakilala. So purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Kagaya po ng sinasabi ko kanina, itong third John na ito ay si Apostle John, siyempre sumulat nito sa isang kaibigan at anak sa pananampalataya na si Gaius. At hina-highlight dito sa kanyang letter yung pagpapakita ng hospitality. Everybody type that in the chat, hospitality. Yan, pagpapakita, yung pangangailangan sa pagpapakita ng hospitality, mga Pilipino mahilig sa ganyan. Yung very hospitable pagka tinanong may mga foreigners, isa sa mga qualities na generally na natatanggap ng mga Pilipino galing sa ibang mga bansa, ibang mga lahi, o kahit hindi ibang lahi, mga nagbabakasyon lang na kapatid natin o mga kamag-anak natin, is yung pagiging hospitable ng mga Filipino. So basically, ganun din yung highlight nito, pagpapakita ng hospitality. Kaya lang, ang focus niya about sa traveling preachers. Ibig sabihin yung mga nangangaral na walang natutuluyan at saka patungkol sa mga mananampalataya. Kaya sabi ng scripture, I pray that you may enjoy good health and that all may go with you. So, etong greetings na yan, basically, yan ay standard greeting yan. Pinaka-standard na greeting ng ancient letters, particularly mga Greek. Lagi nag-uumpisa yan sa pagbate na sana okay ka. I hope na maayos ka na, sa mabuti kang kalagayan. Basically, nag-uumpisa yan lagi sa good health ng readers, including yung prayer na maging okay ka sa lahat ng bagay. So parang sa atin, every time na susulat ka sa isang kaibigan, sa isang katrabaho na malapit sa'yo, laging yung phrase na I hope that you are all doing well. Kaya napapansin nyo ko, ano yun yung greetings na lalong-lalo na sa modern times. I hope that you are all doing well. Umaasa ako na nasa mabuti kayong kalagayan. So, itong first John o yung third John, si John ay concerned sa kanyang kaibigan si Gaius, hindi lang sa spirituality, kundi sa kanyang physical. Now, ano pinapakita ng salita ng Diyos na pwede nating matutunan dito? Kagaya ni John sa kanyang kapatid o sa kanyang kaibigan, kapatid sa pananampalataya at son in faith, ay ganun din ang ating Panginoon, na concerned din siya hindi lang sa ating kaluluwa, kundi sa ating pisikal, na bilang mga Christian, dapat inaalagaan natin hindi lang yung ating spiritual na kalagayan, kundi yung ating physical na kalagayan. Why? Because God is concerned about both your body and your soul. Bakit? Para mas lalo pa tayong makapaglingkod sa Kanya, lalo pa natin maipakita sa mundo yung kabaitan ng Panginoon sa ating buhay. Now, today, tonight, this afternoon, anong oras ka man nanonood, live man ikaw nakakapanood o nire-replay mo na lang ito, join me in our topic entitled, The Prosperity Prayer. The Prosperity, type natin sa comment section, The Prosperity Prayer. Paano natin ipapanalangin, kagaya ni John, yung mga taong matulungin, lalong-lalo na sa mga kapatid niya sa pananampalataya? Ulitin ko, paano ipanalangin ang mga taong matulungin? Tignan natin ulit, verse 2. Sabi ng verse 2, sabihin mo nga sa comment section, kapit-kapit ha,
I want you to be excited kasi napakaganda nito ng topic natin at meron pa tayong i-clear patungkol sa isang theology na alam mo yon na maraming nagkakaroon ng misconception patungkol sa salitang prosperity. Verse 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Paano ipapanalangin yung mga taong matulungin? Number 1, pray for financial prosperity. Pakitype nga sa comment section, financial prosperity. Pag sinabi pong, by the way, pag sinabing prosper, galing po yan sa salitang Griego na euadao, na ang ibig sabihin, I have a prosperous journey sa konteksto po ng negosyo to succeed in business affairs, to grant a prosperous and smooth, everybody type that in the chat, smooth journey, to lead by a direct and easy way, to grant a successful issue, to cause to prosper and be successful. Now, ang malaking tanong, bakit kaya ganito yung panalangin ni John kay Gaius? Tignan natin saglit. Yung 3 John chapter 1 verse 5 to 8. Bakit ganito yung panalangin? Bakit nagpray siya ng financial prosperity sa kanyang kaibigan? Pwede ba nating i-apply ito na gusto kong ipag-pray din yung aking kaibigan, yung aking pastor, yung aking life group leader, yung aking Christian friend, yung aking ka-churchmate? Pwede ko pa siyang ipag-pray ng financial prosperity, yung financial na pagpapala? Biblical ba ito? Tignan natin, bakit niya ipinag-pray? Verse 5, Mahal kong kaibigan, maaasahan ka talaga. Pakitype nga sa comment section, maaasahan ka talaga. Naku, pakinggan nyo to, napakaganda nito. Bakit siya maaasahan? Dahil inaasikaso mo ang mga kapatid na napapadaan dyan. Imaginein mo, kakilala man niya o hindi, basta kapatid, kanya pong tinutulungan. Kahit na hindi mo kakilala, sabi ng verse 5. Verse 6, ibinalita sa iglesia rito ang tungkol sa pag-ibig mo. Nakwento sa akin patungkol dyan sa pag-ibig mo. Hindi lang salita, pati sa gawa. Kung maaari, sabi niya, tulungan mo sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos. Merong kasing tulong na hindi nakakalugod sa Diyos. Merong tulong na napilitan lang. Basta bahala na. Oo na, pambihira. Yung bang tutulong ka sa tao, lalong-lalo na sa kapatid, pero ang dami mo pa rin say, pa naman yan? Tutulong. Wala bang pang ano yan? Pamasahe man lang? Wala bang ganito yan? Sabi niya, kung maaari, tulungan mo sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos. Meron po kasing tulong na hindi nakakalugod sa Diyos. Yung nakakalugod lang sa tao pero hindi nakakalugod sa Diyos. Sabi ng verse 6, kung maaari, tulungan mo sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. May purpose kung bakit yun yung kanyang panalangin. Para makapagpatuloy, una para makalugod sa Diyos. Pangalawa, para makapagpatuloy itong mga nangangaral sa kanilang paglalakbay. Verse 7, sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon. So ito palang mga tinutulungan ni Gaius, kaya pinagpipray ni John si Gaius kasi matulungin, may nagawang kabutihan. Pastor, hindi ko na ipagpipray yung mga taong masasama, yung gumawa sa akin na masama. No, hindi yung tinuturo ng Bible. Tinuturo ang pangatay, ipagpray yung mga nagpe-persecute sa atin, tsaka mahalin yung mga umaaway sa atin. Pero specifically, itong context dito, kinakailangan mong ipag-pray, lalo na yung mga taong nakakatulong sa iyo, lalong-lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi niya, verse 7, sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon. Ito yung mga traveling preachers, mga pastors, evangelists, missionaries. Bakit? Sabi ng verse 7, nang hindi tumatanggap ng kahit anong tulong sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kailangan mo silang tulungan kasi hindi naman sila binibigyan at hindi sila tumatanggap ng tulong ng kahit anong tulong galing sa mga taong unbelievers. So basically, sabi ng verse 8, kaya dapat lang natulungan natin sila. Nang sa gayon, ay maging kabahagi tayo sa kanilang gawain para sa katotohanan. So pag tinutulungan mo pala yung mga lingkod ng Diyos, kapag tinutulungan mo pala yung mga missionaries, mga kapatid natin sa pananampalataya na
by context, contextually speaking, nangangaral, parang nangangaral ka na rin. Kapag ka sumusuport ka sa gawain, parang ikaw na rin yung nag-share. Why? Kasi yun ang prinsipyo na tinuturo ng Bible. Kaya pala ganito yung panalangin ni Apostle John kay Gaius dahil kinakailangan niyang tulungan pa yung mga kapatid na mga traveling preachers. Kaya nga sabi, upang magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay kasi hindi sila tumatanggap sa mga unbelievers. Kaya napaka-importante mga kapatid ng point number 1, yung pananalangin ng financial prosperity. Ano pwede natin matutunan dito? Napakasarap sa pakiramdam na maipanalangin mo yung mga tao na ginagamit ng Panginoon para sa ganyang gawain. Pero masarap din yung ikaw yung pinagpipray dahil nagmi-mission ka para sa gawain ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante yung pag-pray sa kanila. Kaya pala kinakailangan ipag-pray ng pastor o ng ibang mga tao, yung mga kapatid natin na tumutulong sa gawain ng ating Panginoon. Kaya huwag kang magsasawa na tumulong sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 11 verse 2, sabi, a generous person will prosper. Yung isang tao mapagbigay, pagpapalain yan. Whoever refreshes others will be refreshed. Kapag ka tumutulong ka sa iba, tutulungan ka rin. Kaya napakalaking issue ng prosperity pagdating. Kaya lang, you must understand na napakalaking issue nitong prosperity na ito pagdating sa churches ngayon. Kasi maraming mga ngaral ayaw magturo nito kasi nga baka may issue sila ng tinatawag po nating prosperity gospel. Now, paliwanag ko itong, pag sinabi kasing prosperity gospel, yung ginagamit nila yung salita ng Diyos para makakuha lang ng pera at nangangako ng madaling buhay. Being a Christian is not about comfort. It's not just about comfort. Although pwede kang pagpalain, Lord, pero hindi ganun lagi. Now, para mas mapaliwanag ko, let's look at the statement ginawa ng isang grupo no nung January, itong theology working group na ito. Ito ay isang nung statement patungkol sa prosperity gospel. Ano ba ang prosperity gospel na yan? Is it biblical? Nung January 16, 2010, basahin natin. A statement on the prosperity gospel. We affirm that there is a biblical vision of human prospering. Yan. And that the Bible includes material welfare, both health, kalusugan, at kayamanan and health, talagang material, within its teaching about the blessing of God. So, sabi niya, we affirm na meron naman talagang pagpapala galing sa Panginoon na itinuturo po ng Bible. Yan. Kaya lang sabi nila, this needs further study and explanation across the whole Bible in both testaments, New and Old Testament. Sabi ng article na ito, we must not dichomatize o dichomatize the material and the spiritual in unbiblical dualism. Ano ibig sabihin ng paliwanag ko? First, the teaching about material and financial prosperity is biblical. Yung katuruan patungkol sa pagpapala material at financial, biblical po yan. There's no question about it, sabi nila. Those who reject it are either ignorant or arrogant. Totoo po na nagpapala po ang ating Panginoon materially and financially. Kaya nakakakita ka ng mga Christian millionaires, ng mga Christian businessman, ng mga Kristiyanong financially blessed. There's no question about it. Pagka sinabi mong hindi totoo yan, galing sa demonyo yan, ignorante ka patungkol sa katotohanan ng Bible, kung ano ang tinuturo ng Bible, at parang sinasabi mo na hindi ka kayang pagpalain ng Diyos. Yung iba naman, arrogant naman. Hindi. Kasi kaya ako may ganitong kayamanan dahil sa sarili ko. No. Sabi ng article na ito, however, yan, pag sinabing however, tignan nyo, sabi niya dyan, we reject the unbiblical notion or idea. Nire-reject na nila yung unbiblical, hindi maka-Diyos na idea that spiritual welfare can be measured in terms of material welfare. Nire-reject namin yung hindi biblical na idea na kapag ka mayaman ka, ibig sabihin mayaman ka rin spiritually. Kasi maraming mayayaman financially pero hindi mayaman spiritually. Nire-reject daw nila yon. Hindi porket naman may pera spiritually rich din.
or that wealth is always a sign of God's blessing. Nire-reject nila na yung kayamanan laging sign ng pagpapala ni Lord. Pwede yun, pero hindi lagi na purkit pinagpala financially, materially ang isang tao, blessed na siya. Hindi yun. Kasi ang lagi ko sinasabi, ang ultimate na blessing natin ay yung spiritual blessing. Bakit? Since it can be obtained by oppression, deceit, or corruption. Kasi pwede ka naman kumita na pinayaman ka ng jablo eh. Or that poverty or illness or early death is always a sign of God's curse. Nire-reject din daw nung idea, nire-reject din daw nila, which I also reject, no? Na kapag ka ikaw ay may sakit, may karamdaman, o ikaw ay maagang namatay, o ikaw ay sinumpa ng Diyos. O wala kang pananampalataya, kaya ka may, alam mo, kaya ka may depression, kaya ka may karamdaman, kaya mo nagawa yan kasi mababa faith mo. Hindi laging ganun. Or human curses. Since the Bible explicitly denies that is always so. Hindi laging purkit ikaw ay nagkasakit, dahil mababa faith mo. Lagi po natin tatandaan, yung nangyayari sa atin, either produkto po ito ng pagsunod natin o produkto po ito ng hindi natin pagsunod. Nakukuha po natin. So hindi porket may pinagdadaanan ka, kinurse ka na ni Lord. Dalawa lang yan, either yung pagsunod ko ba, yung nararanasan ko bang karamdaman o paghihirap ngayon, produkto ba to ng pagsunod ko sa Diyos? Pwedeng mangyari yun kasi yung mga apostles sa unang panahon, imagine mo dahil sa pagsunod nila kay Lord, naghirap sila. O kaya kung naghihirap ngayon kasi dahil binabaliwala ko si Diyos, si God, posible rin po yun. Kaya hindi natin madedetermine agad-agad hanggat hindi natin nalalaman yung buong storya ng tao. Ang problema naman kasi, yung mga katuruan, ang problema naman kasi is yung katuruan na kapag ka hindi ka mayaman or kinapos ka financially ay indikasyon na hindi ka pinagpapala ng Diyos. Yun yung mali. Hindi laging ganun. Kaya hindi porkit mahirap ka, sinumpa ka ng Diyos. Nakukuha natin. Kaya napakalaking importansya na matutunan natin na si Lord nagpapala. Kaya lang, pakinggang maigi, yung financial blessing, hindi laging indication yun na spiritually blessed ka rin. Therefore, unbiblical, nire-reject po natin yung prosperity gospel na yan. Pero yung biblical prosperity, okay po sa atin kasi nagtuturo si Lord ng tama mga principle para po tayo ay pagpalain financially. Tandaan po natin, kinakailangan maituro itong biblical prosperity, hindi yung prosperity gospel. Yung biblical prosperity na yes, pwede kang pagpalain financially, pero not at all times. Kaya lang, i-determine mo, bakit hindi ako maka-breakthrough financially? Either produkto ito ng aking pagsuway sa Diyos o pagsunod sa Diyos. Now, merong threefold purpose ang pera. Una, money is a tool. Pangalawa, money is a test. Pangatlo, money is a testimony. Kaya every time na meron tayong pera, itong perang ito, hindi yan basta lang may pera ka. Money is a tool, money is a test, money is a testimony. Kaya ang prayer ni Apostle dyan sa kanyang friend and son in faith na si Gaius, sabi niya, I pray that you may prosper concerning everything. Bakit? Kasi si Gaius, kaya gusto niyang ipag-pray lalo na pagpalain ni Lord financially, kagaya ng kanyang pag-prosper spiritually, kasi nakakatulong. Kaya basically, kapag ako every time that I pray for someone, lalong-lalo na yung financial prosperity, titignan ko to, ito bang taong ito pag pinag-pray ko na makapag-breakthrough financially, makakatulong ba sa gawain? O pang sarili lang? Kaya minsan, parang nagdadalawang isip akong ipag-pray to. Lord, Pastor, pag-pray mo naman kami financial breakthrough. Baka naman kasi ang gusto lang kay Lord pera eh. Hindi yung spiritual na prosperity. Kasi bakit kinakailangan yun yung prayer? Kasi pag alam mo na maraming tutulungan, kung makakatulong to sa gawain, dapat ipag-pray natin itong mga kapatid natin. Now, tignan mo saglit to, no? Yung Luke chapter 16 verse 10 to 12, sabi niya, whoever can be trusted with a little can also be trusted with a lot. Yung mapagkakatiwalaan daw sa maliit, pwede mapagkatiwalaan sa malaki. And whoever is dishonest with little is dishonest with a lot. Kapag ka hindi ka tapat, nagsisinungaling ka sa maliit, hindi ka rin magiging tapat sa malaki. Now, tignan nyo, sabi ng Luke, if you cannot be trusted with worldly riches, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa kaperahan dito sa mundo, paano ka papagkakatiwalaan ng totoong kayamanan, which is yung kayamanan na panglangit?
Kung dito pa lang, hindi ka mapagkatiwalaan sa simpleng paghawak ng pera mo, pagmamanage ng money. Verse 12, and if you cannot be trusted with things that belong to someone else, who will give you things of your own? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa pinagkatiwala sa'yo, simpleng pinagkatiwala sa'yo na hindi sa'yo, paano ka bibigyan ng sa'yo? Kaya, biblical prosperity teaching must be taught everywhere. Ulitin ko biblical prosperity teaching is different from prosperity gospel. Ang tinuturo po natin yung biblical prosperity that every time that we have money, see to it na mamamaster po natin yung kaperahan natin. Why? Kasi kapag hindi mo na master yung kaperahan mo, ikaw ang magiging slave niyan. Napaka-importante ng financial mastery. It's good to be blessed and to be blessing to others. Kaya sa mga nagtatrabaho, even sa mga estudyante, dapat alam natin, money is a tool, money is a test, money is a testimony. Kaya iba sa atin, bagsak sa testimony pagdating sa pera. Kasi yung pera, hindi nila tinitignan tool, tinitignan nila master. Dapat kong gawin that, may iPhone ako, that ganito. Dapat ganito lang, puro luho lang. You see? Kaya nakakalimutan natin minsan si Lord kasi ang nasa mindset agad natin, yung need tsaka wants natin. Hindi natin tinitignan na yung pagbibigay sa Diyos necessary. Now, napaka-importante ng financial mastery. Bigyan ko example. Ito yung mga katanungan. If you want to master your finances, tingnan nyo. Unang tanong, how to get your wealth? Paano ko makukuha yung paano ko magkakapera? Napaka-importante na magkapera tayo sa tamang paraan at sa biblical na paraan. Pangalawa, once na meron ka ng kita, ang tanong, how to grow your wealth? Paano pa to Paano pa to dadami? Paano pa to alam mo yun, dodoble? Pangatlo, how to guard your wealth? Paano ko babantayan? Kasi pwede itong manakaw ng kaaway. Pwede itong, alam mo yun, magamit sa maling kaparaanan. Why? Kasi ang ultimate goal, kaya kapag yayamanin ni Lord, kaya ka gustong i-bless ni Lord financially, because ito yung pang-apat na tanong, how to glorify God through your wealth? Paano ko mag-glorify si Lord sa pamamagitan ng kaperahan o ng aking pera? Yan, lalong-lalo na sa mga nag-handle ng money. Sabi nga sa Mark chapter 10 verse 29 to 30, Jesus said, I tell you this, some people have left their homes, or they may have left their brothers and sisters, or they may have left their mothers or their brothers, or they may have left their children, or their fields. Imaginein mo, iniwanan nila lahat, kahit yung kanilang lupain. They have done that because of me. Ginawa nila yon para sa akin. And they have done it because of good news, dahil sa gospel. Now in this world, God will give those people many more things than they have left behind. Even 100 times more. Yes, they will receive houses and brothers and sisters. They will receive mothers and children in fields. Why? Kasi sa kingdom ni Lord, marami kang magiging nanay, marami kang magiging kapatid, marami kang magiging kasama. As well as all this, people will be against them. But in the future world, they will live forever with God. Ang dami ng tumalikod o maraming posibleng tumalikod sa iyo kapag ikaw ay sumunod sa ating Panginoon. Pero grabe yung pagpapala ng ating Panginoon. Hindi lang sa next slide, ultimately sa next slide. Pero dito sa ating mundo, dito sa buhay natin, posible ka rin pagpalain ng ating Panginoon. Tandaan, tinatapatan ni Lord ng success ang mga sacrifice mo. However, hindi lahat maiintindihan ito. Kaya nga Proverbs chapter 13 verse 21, adversity pursues sinners, but the righteous will be rewarded with prosperity. Ang pag-aayos, ano pwede natin matutunan dito? Ang pag-aayos ng buhay merong reward. Kaya kung gusto mo magkaroon ng reward kay Lord, ayusin mo buhay mo, organize your life, manage your life well. Paano ipanalangin yung mga kapatid natin na tinutulungan tayo? Pray for financial prosperity. Bakit? Para lalo silang makatulong. Doon sa mga taong hindi po tumutulong, anong prayer sa kanila? Dapat din po ba silang ipag-pray? Oo, pero ang unang ipag-pray doon sa mga taong hindi tumutulong, yung baguhin ni Lord yung puso't isipan nila para makatulong sila. Tapos kapag sila na po ay binago na ni Lord o nakakita mo may progress, may growth, tsaka mo sila ipag-pray ng magkaroon ng financial prosperity. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag ipag-pray mo ng financial prosperity ang isang unbeliever o isang taong hindi marunong mag-handle ng pera, kung saan-saan niya dadalhin yung kanyang pera. Kaya baguhin muna Lord, baguhin niyo po muna yung puso't isipan niya o kanyang perspective pagdating sa pera.
Tapos kapag nabago na siya, tsaka mo siya ipag-pray ng financial prosperity. Kasi maayos na yung utak niya, kondisyon na yung puso niya, alam niya kung saan niya ilalagay yung pera. Kaya ako personally bilang pastor, hindi ako agad-agad nagpipray sa tao na napagpalain ni Lord financially, lalong-lalo na kung hindi niya alam paano gagawin niya sa pera. Don't forget this. Kaya, kaya pagpapalain ni Lord, kahit hindi ka nasa magandang sitwasyon o kaya kang pagpalain ni Lord kahit hindi ka nasa magandang sitwasyon. Psalm 37 o 35 verse 27, let them shout for joy and be glad. Who favor my righteous cause, and let them say continually, let the word be magnified. Who has pleasure in prosperity of his servant. Ano ibig sabihin yan? Tandaan, masaya si Lord na pinagpapala yung kanyang mga lingkod. Hindi lang spiritually, kundi financially. Kaya dapat masaya tayo sa mga tagumpay ng ating kapatid. Ipag-pray natin sila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawang puntos. Sabi ng verse 2, dear friend, I pray that you may prosper in every way and be in good health physically just as you are spiritually. Ano po yung pangalawa? Paano natin ipagpipray yung mga taong malaki ang naitulong sa atin? Pangalawa, pray for physical prosperity. Hindi lang financial prosperity, kundi physical prosperity. Every type that in the chat, physical prosperity. Type that in the chat, physical prosperity. Si John, pinapanalangin niya si Gaius, hindi lang ng financial, kundi physical health na magmamatch sa kanyang spiritual health. Kasi malinaw daw eh. Ayon sa mga talata, malinaw kay John na spiritually okay talaga tong si Gaius. Matulungin, generous, ang dami, kahit nga hindi niya kakilala, tinutulungan niya eh. Kaya sana matapatan yung physical. Why? I believe that God is both concerned hindi lang sa spiritual, kundi sa ating physical. Why? Kinakailangan ng katawan natin na malakas ang ating immune system kagaya ng ating mga kaluluwa, yung emotional and spiritual being natin. 'Di ba? Kaya nga sabi sa verse 1, mula sa namumuno ng iglesia, mahal na kaibigang Gaius, na lubos kong minamahal, idinadalangin ko na maging malusog ka o malusog ka. At sana'y nasa mabuti kang kalagayan tulad ng buhay mong spiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Sabi ng English, just as your soul prospers. Ina-affirm ng author na si John na gusto niyang mag-match kasi okay yung spirituality. Kaya lang sana okay din yung physical. Dapat inaalagaan din pala natin. Kagaya ng prayer ni John, inaalagaan din natin yung ating physical na kalusugan, hindi lang spiritual. Why? Tingnan niyo sabi sa 1 Corinthians 3:17, if anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are the temple. You are the temple. Kaya napaka-importante, bukod sa ating spiritual, yung physical inaalagaan din natin. Kaya ako bilang pastor, I see to it that my intake, lalong-lalo na ngayon, na hindi naman tayo bumabata, umiidad tayo. So, nag-less na ako. Ay, siguro mga magto 2 months na akong walang rice, except for one day na meron nakapag-rice ako. Pero siguro sa almost 2 months, kung 30 days ang 2 buwan, isang araw lang ako nakapag-rice. Why? Kasi binababaan ko na yung mga sugar intake dahil nakakasama ito sa ating katawan. 1 Corinthians 6 verse 20, for you have been bought for a price, therefore glorify God in your body. Kaya napaka-importante na hindi lang alagaan yung spiritual, pati yung physical natin. 1 Corinthians 10:31, pasensya na kayo kung ang dami ko nilagay na verse, para ma-emphasize talaga yung gustong iparating sa atin ng Panginoon pagdating sa ating physical. So whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Kaya lahat, every time na kumakain, umiinom, kahit anong ginagawa, nag-aaral, nagtatrabaho, dapat para daw sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Alagaan ang ating physical na pangangatawan. Sabi nga ni Hippocrates, the wise man should consider that health is the greatest of human blessing. Let food be your medicine. Tanong, yung mga kinakain mo ba nakakabuti para sa'yo? Listen, eating healthy food can cost you money. But eating unhealthy food can cost you not just money, but your life. Talaga naman, kapag kakain ka ng healthy, medyo i-organize mo yung pagkain mo, pipiliin mo. Kaya bihira, every time that I take my lunch,
sisiguraduhin ko na at least may green, may gulay. Medyo mahal kapag lalo na pag salad yung kakainin mo. Pero mas mahal gumastos kapag ikaw na yung sandamukal na yung nararamdaman mong sakit. Kasi bakit napaka-importante nito? Kasi paano tayo magagamit ni Lord kung mismong sa physical natin, hindi natin inaalagaan? Paano tayo tatagal sa mundo? Romans 12:1, therefore I urge you, sabi ni Paul, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Napaka-importante ng hindi lang ng spiritual, kundi yung physical natin pangangatawan. Hindi mo mai-enjoy yung pinaghirapan mong pera kung hindi maayos ang yung kalusugan. Sabi ni AJ Materi, so many spend their health gaining wealth. Ginagamit nila yung kanilang physical na kalusugan para makagain ng wealth. And then have to spend their wealth to regain their health. Yung kayamanan nila, yun din yung pinanggagastos nila. Bakit? Napabayaan yung kanilang kalusugan. Sabi ni Thomas Fuller, health is not valued until sickness comes. Kaya yung may mga matitigas ulo ayaw mag-ayos ng kanilang physical na kalusugan o intake, later on sisingilin tayo niyan. Kaya mga kapatid, siguraduhin natin na naaalagaan din natin yung ating physical na kalusugan. Kaya sabi ni Paul, ni John, dito kay Gaius, kung gaano ka-healthy yung spiritual mo, ang prayer ko, maging healthy din yung physical mo. Remember, our health is an investment, not an expense. Mag-invest po tayo sa ating physical na kalusugan, sa kaayusan ng ating spiritual na kalusugan para mas umababa po yung ating buhay. Makapag-serve pa tayo kay Lord ng mas matagal at mas effective. Paano po natin ipapanalangin yung mga taong nakakatulong sa atin? Una, panalangin natin na i-bless sila lalo ni Lord financially para makatulong sila lalo sa iba. Pangalawa, i-bless din sila ni Lord physically. Bakit? Pambihira yung mga karamdaman para mas makatulong pa sila, para mas magamit pa sila ni Lord. Pangatlo, dear friend, I am praying that everything prospers with you. Pag sinabing everything, lahat ho yan ito ay pagbati na parang, alam mo yun, desire ng kanyang pastor sa kanyang anak sa pananampalataya na si Gaius. Niya, aking kaibigan, I am praying that everything prosper with you. Not some, hindi sa ilan lang, sabi niya everything. Everything prosper with you and that you be in good health. Na maging maayos ang iyong kalusugan physically, as I know you are prospering spiritually. Dahil nabalitaan ko ganito, pinapakita ng good works mo yung ayos ng spiritual mo pangangatawan. Sabi, just as your soul prospers. So ina-affirm nitong ni John na itong si Gaius, maayos ang spiritual life. Kaya lang sabi niya, yung physical din. Kaya lang dito, dapat ipinapanalangin natin ultimately yung mga taong nakakatulong sa atin na lalo silang pagpalain ni Lord spiritually. Yung standard, listen to this, it is the spiritual health which is to be the standard by which one's physical health is measured. Not the other way around. Ang standard dapat natin lagi yung ating spirituality. Maayos yung spiritual mo, dapat ganun din yung katawan mo physically. Yung iba kasi ganda ng katawan. Grabe, panay ayos. Pero yung spiritual hindi maayos. So, dapat yung ayos ng physical mo, manifestation dapat yan, yung ayos ng spiritual mo. Kasi maraming tao, ayos na ayos physically, ayos na ayos yung display photos sa social media, pero hindi maayos yung kanyang spiritual life, yung kanyang intimacy sa ating Panginoon. Ultimate na ating ipapanalangin at dinidesire dapat natin, dapat tayo may maayos na spirituality. Kasi hindi man magmamanifest agad sa physical kasi pwede mong pikiin, pero sa katagalan makikita kung nabubulok na yung spirito mo. In short, ano pwede natin matutunan dito? In short, dapat priority mo yung spiritual prosperity mo. Hindi lang financial prosperity. Okay po yun Kasi pwede nating sabihin na that we are financially blessed, pero spiritually hindi. Pwede po yun. Pwedeng marami kang pera, pero hindi ka mayaman spiritual. Pwede nga marami kang pera, pero pupunta ka pa rin ng impyerno Kaya mas maganda yung spiritually blessed ka, physically and financially prosperous ka pa.
Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, dapat ang ultimate priority nating mga Christian, spiritual prosperity. Kasi ang tunay na blessed ay yung spiritually. Yung spiritually, maayos ang relasyon sa Diyos. Yung may Diyos. Why? Sabi ng Mark chapter 8 verse 36, for what it profit? For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Kaya nung mapapala ng isang tao, makamtan niya man yung buong mundo, makamtam, dumami kotse bahay, tumaas ang sweldo, pero wala naman yung kanyang kaluluwa, pupunta naman ng impyerno. Bakit ko sinasabi ito? Because our ultimate need is not money and not good health. Although that's not bad. Dapat inaayos pa rin natin yung finances natin. Hindi sinasabi ng Bible na, oh, hindi pala importante pera eh. O pagka may pera ako, gastos. Hindi. Importante kay Lord on how we manage our finances and our physical life. Kaya lang, hindi yun yung ultimate need natin. Hindi ko sinabing masama yun. That's good. Pero ultimate need natin yung ating spiritual life. Pag may pera ka, i-manage mo ng tama. Kapag yung may physical, may katawan ka ngayon, i-manage mo rin ng tama. Wag naman. O spiritual pala dapat eh. So gagawin mo, magpupuyat ka, kung ano-ano na lang kakainin mo, hindi ka kakain ng tama, hindi ka mag-i-intake sa katawan mo ng tama, pababayaan mo. Hindi yun ang sinasabi ng Bible. Okay na alagaan yung finances, okay na alagaan yung physical, pero kung mababaliwala mo yung spiritual mo, nag-gym ka nga, kumita ka nga ng malaki, papunta ka naman ng impyerno kasi napabayaan mo spiritual na buhay mo. Hindi ko yan ang sinasabi ng Bible. Kailangan balanse. At kung meron man tayong ultimate na priority, hindi pera, hindi physical. Although hindi ko nire-reject yung hindi ko nire-reject na hindi ko sinasabing baliwalain. Alagaan. Pero kung mapapabayaan ang ating spiritual na buhay, for what it will profit a man if he gains the whole world and loses his own soul. Sabi ni Marcus Aurelius Cicero, sabi niya, disease of the soul are more dangerous and more numerous than those of the body. Yung sakit sa kaluluwa ay mas delikado at mas marami kaysa sa physical na sakit. Mas marami. Alam nyo ba maraming mahihirap na tao financially marami rin namang taong may sakit physically. Pero mas marami daw yung taong mahirap spiritually o yung mahirap na physically, mahirap pa spiritually. May sakit na physically, pero mas marami daw yung may sakit spiritually. Kaya ganun ka-importante yung tinuturo ng salita ng Diyos na pahalagahan natin yung ating spiritual na buhay. Kaya kapag may nagpipray sa'yo, may nagpapaalala sa'yo about your spirituality, devotion mo, kamusta yung prayer life mo, kamusta training, nagpapaayos ka pa ba ng training in righteousness? Kasi biblical yan. Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 8, physical training is good. Okay yun mag-gym ka, mag-exercise ka, mag-badminton ka, sabi ni Paul yan kay Timothy. But training, may ano yan, may physical benefit yan. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Physical training is good. But training for godliness, spiritual yan, is much better. Bakit? Promising benefit in this life and in the life to come. May benefit dito, may benefit sa kabilang buhay. Yung physical training, walang benefit yun sa kabilang buhay. Kasi pag patay ka na, patay ka na. Yung physical training, ang benefit niyan dito lang sa lupa. Yung spiritual training, training for godliness, bakit much better, sabi ni Paul kay Timothy? Kasi may pangako yan na benefit ngayon at may benefit sa eternal. Kaya napaka-importante na wag mo pabayaan yung iyong spiritual prosperity. I'm not saying na wag ka mag-desire ng financial prosperity Biblical po yan. Na dapat nagde-desire ka na Lord, palakihin mo sweldo ko para mas marami ako maitulong, maibigay sa'yo. Hindi, Lord, palakihin mo sweldo ko kasi gusto kong sampalin yung mga may galit sa akin ng pera. Hindi ganun. Lord, pagpalain niyo po ako so that I can bless first and foremost you and then other people. Lord, ayusin mo yung physical na katawan ko kasi gusto ko mag-post sa Instagram na six packs ako Kasi tignan mo yung motibo, selfish pa rin.
Pray for physical prosperity kasi una, gusto kong mag-glorify ka, Lord, sa katawan ko. Pangalawa, gusto kong mas magpagamit pa sa'yo. Yun yung tamang konteksto o konsepto ng pag-pray patungkol sa physical and financial prosperity. But ultimately, we must pray for spiritual prosperity. Kasi baliwala ang pera, baliwala ang lahat kung hindi maayos yung iyong spiritual na buhay. Ulitin ko, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ultimately, si God ang matutuwa kapag ka blessed ka spiritually. Pero alam mo, isa sa mga natutuwa kapag ka ikaw ay spiritually prosperous, alam mo ba ang natutuwa? Yung pastor mo, yung leader mo, o yung mga kapatid mo na nagde-deserve na lalo kang mag-grow. Tignan nyo yung context. 3 John 1:4. Wala nang higit na makakapagpasaya sa akin. Nakikita mo yan sa ating screen. Wala nang higit na makakapagpasaya sa akin. Sabi ni Apostle John kay Gaius, sabi niya, wala nang higit na makakapagpasaya sa akin. Imagine mo, wala nang hihigit pa. Ibig sabihin, todo-todong kasiyahan ang nararamdaman ni Apostle John na makita niya hindi lang si Gaius, kundi yung kanyang mga anak sa pananampalataya, yung kanyang mga members, yung kanyang mga dinidisciple. Sabi niya, wala nang higit na makakapagpasaya sa akin, kundi ang malaman na namumuhay ayon sa katotohanan. Listen to this. Ang mga anak ko sa pananampalataya. Bila pong isang pastor, wala na rin higit na makakapagpasaya sa akin kapag nakikita ko yung mga minimentoran ko, yung mga dinidisciple ko, yung mga anak ko sa pananampalataya. That's biblical. Kaya huwag kayo mahiya pag tinatawag kayo ni pastor anak, o may nababadoyan kayo pag may, ba't tinatawag niyan dad si pastor, hindi naman biological tatay. Oo, pero yan, spiritual yan. Higit yan sa physical. Kasi yung relationship ng biological, hanggang lupa lang yun. Pero yung relationship ng spiritual, hanggang eternity yun. Wala na daw hihigit na magpapasaya sa isang pastor ang malaman at makita niya na yung kanyang mga pinagpapastoran ay namumuhay ayon sa katotohanan yung kanyang mga anak sa pananampalataya. Kaya every time na nakikita ko kayo, mga kapatid na nakakapakinig nito, na nag-grow spiritually, ang saya-saya ko. Why? Kasi kapag maayos ang spiritual, may chance ang umayos ang finances dahil tama ang perspective at aayos ang physical kasi may tamang perspective. Again, dapat priority mo yung spiritual prosperity mo. Prioritize your spiritual life. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na iyo pong ipinagkaloob. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay pagpalain ninyo spiritually. Lord, tulungan niyo pong maging tama yung aming perspective patungkol po sa financial prosperity. Lord, we do not teach prosperity gospel. But hindi po ibig sabihin na hindi ka nagpapalang. That's why gusto po namin mas matutunan pa yung biblical prosperity na teaching. Na kapag kami ay napagkakatiwalaan sa maliit na halaga, kaya nyo rin po kami pagpalain sa malalaking halaga. Lord, tulungan nyo po na mabalanse po namin ito. Na hindi po porkit kami ay may pinagdadaanan, basta na lang sinumpa nyo kami o dinidisiplina nyo kami. Lord, parealize nyo po sa amin na yung aming pinagdadaanan, either ito po ay produkto ng pagsunod o pagsuway sa inyo. Panginoon, tulungan nyo rin po na maayos po namin yung spiritual, yung amin pong physical na prosperity. Maging maayos po aming kalusugan. Alagaan po namin ito. Yes, hihina po kami someday. Yes, magkakasakit. Posible magkasakit kami someday. Pero Lord, wag naman itong mapaaga dahil sa kapabayaan po namin. Lord, tulungan niyo rin po kami, higit sa lahat, maging spiritually prosperous. Dahil yun yung pinaka dahilan kung bakit ka pumarito. Dahil meron po kaming kalagayan na hindi po namin kayang ayusin. Na ang tanging paraan lang po ay ang dugo ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo sa pamamagitan po ng pagpapapako sa krus. Lord, nawa po ma-realize namin that we need
to repent of our sins and believe in you so that we may be able to be saved. Accept that you are a sinner. Admit that you are a sinner. And believe by faith. Believe in the finished work of Jesus on the cross. Confess it with your mouth right now so that you may be able to be saved spiritually. Being saved spiritually doesn't mean na hindi na tayo dadaan sa mga pagsubok financially, physically. Ang tunay na kaligtasan ay yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Lord, I pray for healing. Right now, kung ikaw ay may pinagdadaanan kang sakit ngayon physically, I pray for healing. Kung ikaw naman ay may pinagdadaanan financially, you are broke. Lord, I pray that you help that person. Yung broke, yung basag na tao ngayon at wala pang pera, tulungan mong matuto siya sa kanya mga pagkakamali para next time na siya'y magkapera ulit, alam niya na kung paano i-manage yung kanyang pera. Salamat po, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang akin pong mga kapatid. Pagpalain niyo po sila. Yan po aking panalangin sa kanila. I am praying for financial prosperity. I am praying for financial and physical prosperity. And ultimately, I am praying for spiritual prosperity sa akin po mga kapatid. Ito po aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. I hope lahat po tayo ay na-bless sa ating pong message. Ngayon po dadako po tayo sa ating pong tinatawag na pagbibigay. Ito pong ating pagbibigay pong ito ay gusto ko po na maging kalahok kayo dito, mag-join kayo dito sa ating pong giving because I want you all to be blessed. Okay? Gusto ko po na mag-pray tayo ngayon. Mag-pray pa po kung isa for financial prosperity. Alam ko meron dito na nangangailangan financially, but I want you to sacrifice a certain portion of your giving to Jesus. Kasi may success financially ang taong marunong mag-sacrifice financially. You know, ang pagbibigay po natin kay Lord, sacrifice po yan. Why? Kasi meron kang ibang naiisip ngayon, but you have to sacrifice this portion para kay Lord kasi alam mo na ito ang nararapat. So if you want financial breakthrough, kinakailangan mo rin ng financial discipline. Hindi ka pagpapalain ni Lord financially kung hindi ka marunong magbigay sa ating Panginoon. Kasi ang pinagpapala ni Lord financially, based on my experience and based on the Word of God, most of the time, ang pinagpapala ni Lord, yung mga taong marunong mag-handle ng finances. Hindi ka pagkakatiwalaan ni Lord sa mas malaking amount ng pera kung hindi ka marunong mag-manage. At isa sa mga paraan para mapakita mo kay Lord na marunong ka mag-manage, marunong kang magbalik kung ano yung para sa Kanya, yung portion na para sa Kanya. Maniwala kayo kapag nakuha mo yung susi, yung sekreto ng biblical prosperity, maniwala ka sa akin. Magiging disiplinado ka sa pag-handle ng finances mo at pagkakatiwalaan ka ni Lord. So ngayon po, ayan po yung ating GCash na naririto. Kung gusto po ninyo na matuto kayo ng financial management, matuto kayo mag-manage ng inyong income, ibalik kay Lord ang tama at kapag nakita ni Lord na mapagkakatiwalaan ka sa maliit, kaya kanyang pagyamanin sa malaki. Leaders, disciples, pastors, I want you to give your best to Jesus because Jesus deserves the best. Doon po sa atin pong mga natanggap na pagpapala na sa Kanya rin po galing. Tayo po ay magbigay at habang tayo po ay nagbibigay, gusto ko po sabihin na God bless you at see you po again next Sunday for our third installment ng ating October series entitled I Owe You One. God bless you. Have a great week ahead.